Oh, yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, muli tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating dalang Biblia dito po sa sulat ni Paul sa 2 Korinto, kabanatang 5, talata pong 17. Kaya akin lang pong babasahin, nilang pong sundahin. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. At sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin muli. Aming Ama, pupulit na papasalamat po kami sa muling araw na ito na iyong nagkaloob sa amin, sama-samang pananambahan sa iyo sa lugar na ito. Papasalamat kami sa buong magdamag, Panginoon, ang iyong paggabay sa amin, sa lahat ng uri ng masama, Panginoon. Salamat din po sa lahat ng bagay na iyo pong ikinatagpo sa aming pong mga pangangailangan. At sa mga oras na ito, saliksikarin mo rin po kami, Panginoon, maging layunin ng aming mga puso, Panginoon, ay saliksikin po nito sa mga sandali pong ito. At kung kami may karumihan o kasalanan man Diyos na may nagawa, Panginoon, ay humihingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Muli kami po ay pong kahabagan sa umaga pong ito at hayaan mo na ang iyong mga salita ay mangusap sa aming mga puso, Panginoon, habang kami ay nakikinig dito, Panginoon, ay tunay nga po na dalhin mo kami sa mas malalim naming diwa ng aming pong pagsambang ito sa magitan ng ang iyong mga salita, Panginoon. Muli, ibilin po namin ang mga sandali pong ito, alang-alang po sa iyo pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na muli. So, nice kumagatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, ang new creation. Isang bagong nilalang. Amen. Tingnan natin muna tayong mga katabi. Ayan. Ano bang pagbabago ang nakikita ho natin sa Kanya? Bagong gupit, Pastor. Bagong riband. Okay? Purihin po ang Panginoon sa buhay natin at nakilala ho natin si Kristo. Iba-iba lang tayo ng mga conversion story natin. Kung paano natin nakilala si Kristo. Sa bahagi na yun, meron lang ho tayong common denominator lang iba kundi si Kristo. Amen. Yaman din lamang na tayo rin tinuring ng mga Kristiyano na hindi dahil sa tayo po ay bahagi ng Kristiyanong bansang ito, hindi dahil sa tinagurian tayo, nakamulatan ho natin na tayo po ay tinatawag na Kristiyano, although yung division nga po noon sa pagkakadistinguish sa atin, sa ating pananampalataya ay sa pagitan lamang ng Kristiyano at Muslim. Pero gayon pa man, sinasabi ng Biblical Christianity ay yung mga tao daw pong mga nakipag-isa kay Kristo. Mula sa salitang ugat na Kristo at yung iyan o iano ay one. So, isang matuturing ng isang taong talagang isang tunay na Kristiyano ay yung tunay na nakipag-isa kay Kristo. So mahalaga po yan para po sa atin, hindi lang tayo ay naituring born again Christian, kundi atin ay turing ito posisyon na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo simula nung tayo po ay makakilala po sa Kanya. Nagagalak tayo sapagkat ang pagkakabago na ito natin ng atin ng pagkataong ito, initially nung tayo po ay noong tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Maraming pagbabago ang binihulutong sa ating tong spiritual sapagkat tulad natin, ng ating dating posisyon, tayo lahat ay mga nagkasala at yung posisyon natin sa harapan po ng Diyos, tayo po ay itinuring ng Diyos na Kanya mga kaaway. Pero ngayon, dahil kay Kristo, tayo po ay itinuring ng Diyos na mga Kanyang mga kaibigan. Isa rin sa mga posisyon na tinanggap po natin nung simula nung tayo sumampalataya kay Kristo ay itinuring niya tayong mga matuwid. Dahil nga ako sabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat daw po ay lumilis ng landas at nagpapakasama. So itinuturing din ho inaari tayong ganap ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Yan.
So siya isang mga bagay na tinanggap po ng bawat isa po sa atin ay itinuring ho tayo ng Diyos na mga matuwid. Although yung dating posisyon natin, tayo nga raw po ay mga baluktot dahil sa kasalanan. Pero inaari daw tayong matuwid ng Diyos dahil kay Kristo. O ano pa, tayo din daw po ay kanyang mga tinubos. Sabi ro sa Efeso, kamanatang 1, tayo tinubos ng Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. No, yaman din lamang sinasabi ng ayon sa utusan na kung walang pagbububo ng dugo, wala daw pong kapatawaran ng kasalanan. So, purihin po ang Panginoon. So, sa pangalan ng Diyos, tayo ay kanyang binanal, tayo ay naring matuwid, at tayo ay pinawalang sala ng Diyos sa atin daw pong mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Iyon ay mahalagang posisyon natin kay Kristo. Pero gayon pa man, no, isinuring tayo itinuring din ho ng Diyos na taong kanyang binanal. No, initially, nung tayo sumampalataya, dahil itinuring ho tayo ng Diyos na banal. Amen. So, gayon pa man, no, posisyong ito ay nararapat lamang doon sa umangkop doon sa ating pong kondisyon. Sapagkat kahit tayo mga manapawalang sala, no, na mga Kristiyano, tayo pa rin ay vulnerable na magkamali at magkasala. Ano po, kaya nga ho tayong tinuturing ng mga hindi naman ho tayo mga ganap, although yung posisyon natin kay Kristo, tayo tinuring niyang ganap. Pero sa ating kondisyon bilang tao pa rin, may likas na pagkatao, ng pagiging makasalanan, taglay-taglay pa rin ang isang Kristiyano yon kahit ay namumuhay sa kanyang buhay. Okay? Kaya nga kailangan natin ang Diyos, no, upang magpatuloy itong mga pagbabagong kanyang initially na ibinigay ho sa ating mga sumampalataya nung tayo ho'y magsimulang sumampalataya ho sa Kanya. Naniniwala ho ba tayo ron? So, kaya nga hinimok tayo ng sulat ni Pedro, no, na tayo'y magpakabanal sapagkat ang Diyos na tumawag po sa atin ay banal. So, yung ating posisyon, dapat umakto tayo ayon doon sa ating bagong katayuan, ayon doon sa ating posisyon, although ang ating kondisyon ay tayo pa rin, no, ay may sangkap, no, ng ating nung likas ng ating nung pagiging makasalanan. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, ang pagbabago ay isang tanda na tayo ho ay na kay Kristo. Ang pagbabago ay sa palatandaan na tayo nga po ay tunay ngang nakipag-isa kay Kristo. Although yung progression niyan ay kailangan magpatuloy, no, habang tayo nananatili pa sa ating likas na kalagayang ito bilang mga makasalanan. Kaya nga ito ang patuloy na ginagawa ho ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na patuloy siyang lumilika ng mga pagbabago sa bawat isa po sa atin. Naniniwala ho ba tayo ron? Isipin ho natin. Sabi nga nung isang pastor, no, na si Ian, tingnan natin. Yeah. Sabi niya, the greatest miracle I've ever seen God perform is a changed life, no? Yun daw yung pinakadakilang mirakulo na kanya pong nakita ang ginawa ho ng Diyos ay yung isang binagong buhay. Amen. Kahit nga itong matotohanan na ho natin yan, hindi naman tayo dating ganito eh. Di ba? At kung bakit tayo nagkaganito ay dahil doon sa pagbabago na yun ng Diyos sa atin, na initially na binigay niya sa atin nung tayo unang sumampalataya po sa Kanya. So ito ang patuloy at patuloy pa rin ginagawa ho ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya nga yung progression ng pagbabago ay ano yan? Progressive ho yan. Unti-unti. Amin po ba at naranasan ho natin yan habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Tingnan niyo po yung mga pagbabagong ito na yun daw pong mga magagaliting mga tao. O, tanong nga sa katabi mo, magagaliting ka ba? Ngayon, hindi na. Sabi, the angry people can be loving. Tingnan yun. Kahit daw po sa mga tao na mga magagalitin, ay posible siya ay maging maibigin. Amen. Dahil kay Kristo, posible itong mga taong magagaliting ito ay maging mga maibigin. O yun din daw po mga addicted people, no? Yung mga taong nagugumon sa addiction. Ang addiction naman, di lang sa droga yan eh.
Maraming klaseng mga addiction. Di ba? Addict sa sex, addict sa bisyo, addict sa gamot, addict sa alak. Di po ba? Amen. Pero sila may pag-asa na makalaya sa ganung kalagayan. At yun ang ginawa ni Kristo sa atin. Amen po ba? Yun ang ginawa ni Kristo sa atin eh. Sa ganang atin, dahil nga ho tayo alipin ng mga iba't ibang uri ng mga gawa ng lamang ito, pero dahil kay Kristo, pinalaya niya tayo, tunay na itong kalayaan ito ay lubusan niyang ibinigay sa bawat nanampalataya sa Kanya. Kaya nga sinasabi, kung kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayo'y mga malaya na. Amen! Tingnan niyo po yun. Dati kasi yung taskmaster natin, yung kasalanan eh. At kung ano, itinitikta nito sa atin, yun ang ating sinusunod. Di ba? Sunusunuran tayo rin eh. Kasi nga, alipin tayo eh. Alipin tayo ng ating mga sariling pita, ng laman. Yung sinasabi nga rin sa Ephesians chapter 2, nung una, ay kayo daw po ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Sinunod niyoon ang takbo ng sanlibutan ito. Nagpailalim tayo sa prinsipe na nag-ahari sa sanlibutan ito na walang iba kundi si Satanas. Di ba? Tangay tayo sa agos ng sanlibutan ito. Kaya kabilang tayo doon sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Amen. O tayo ay kabilang din doon sa mga marahil na mga sirang buhay. No? The broken people can be transformed. Tingnan po yun. Kaya sa Diyos ay sa ating Panginoong Jesus, lagi tayong merong pag-asa. Amen po ba? And that's the power of the gospel. Di po ba? Power to transform the hearts of the people. Di ba? Kaya yan ang kailangan ng ating lahat ng tao. Di po ba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At yung kapangyarihan ng ebanghelyo na ito, ang siyang may kapangyarihang magbago ng puso ng tao. Okay? Amen. O sino nga po ba sa atin ay talagang makapagpapatotoo na yung buhay natin dati ay masalimuot, magulo, di ba? Tila para tayong babasagin na talagang nabasag tayo no, ng kasalanang atin hong mga ginagawa noong araw. Pero salamat kay Kristo sapagkat sa pamagitan niya, ang buhay natin ay nabago. Di ba tayo natutuwa noon? Parang tatatlo lang eh. Okay. Purihin po ang Panginoon. So, sabi nga na sinabi, no, na itong pagbabago na ito na ginagawa ng Diyos sa atin ay progressive, no? Papatuloy. Hindi naman instantly nababago tayo eh. Di ba? May mga tao na nakakilala kay Kristo na gumagawa pa rin ng mga bagay, lalo na kung ikaw ay bago, ay gumagawa ka pa rin ng mga bagay na mauko sa laman, sa sanlibutan. Pero habang ikay nagpapatuloy, no, dumarating din na nilalapit natin ang ating buhay kay Kristo, ay nalalayo tayo. Di ba? Ganun lang naman ho kasimple yun eh. Kapag ang buhay natin ay lagi po nating inilalapit sa Panginoong Jesus, no? Tiyak na tayo po ay malalayo sa gawaing masama o sa mga bagay uko sa kasalanan. Di po ba? Sa mga bagay sa sanlibutan ito. So yun, doon tayo patungo roon sa becoming more like Christ. Di po ba? Natutulad tayo kay Kristo. Okay? Gusto ba natin yon? Na patuloy tayo mabago? Na patuloy na lumika ang ating Diyos ng mga pagbabago sa buhay po natin. Okay? At yung goal ay to be like Christ, no? Christ-like life. Okay? So, may mga steps, no? Para patungo tayong makalika ng mga pagbabago ang Diyos sa buhay po natin. So, may bahagi ang Diyos, may bahagi rin naman ho tayo. Amen po ba? Ayan. So, ang Diyos ay nakalaan yung tayo po ay baguhin, pero napakahalaga ng ating pagpapasakop sa kanyang mga layuning ito para tayo ho ay umaayon doon sa layon ng Diyos na ito na tayo matulad sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. First steps on creating a new you. Gusto mo magkaroon
ng pagbabago sa iyo. Yeah. So, number 1, letter A, B, C, D, and then, accept responsibility for your own life. Okay? Dapat mag-accept tayo, tumanggap tayo ng responsibilidad sa ating mga kanya-kanyang buhay. Naniniwala ho ba tayo ron? Amen. O, magagawa ho natin ito, i-accept, no, sa pamamagitan ng ating paghihinto ng paninisi sa iba. Lagi ko hindi kumakalimutan, yung pong aking mga nakasama, ngayon patay na ho siya, yung aking nakababatang kabarkada doon sa Sanlibutan, lagi niyang, nung kami ay mga nakakilala, bago-bago po kami, lagi niyang tinuturo, kung kaya dahil sa siya ay naging lasenggo, ay dahil daw po sa akin. Di ba? Alam niyo, yung paninisi, matandang kasalanan na ho yan eh. Di ba? Totoo hindi? Totoo. Ganyan ho tayo mga tao. Di ba? Katulad na naman nangyari kay Adan, nung siya po ay komprontahin ng Diyos tungkol doon sa kung bakit po siya hubad. Di ba? Kasi noon na, wala silang malisya, no? Gaya ng sabi ng Diyos sa kanila, makakain ng lumang bunga sa halamanan, liban doon sa anang puno, ng bunga noon, kapag kanilang kinain, sila raw po ay mamamatay. So, to cut the story short, di po ba alam natin na sumuway ang unang tao? Di ba? At nung sila kinokompronta ng Diyos, ay nagtago sila eh. Amen. Di po ba? Kaya wag tayong magtaka, no, na kung bakit may mga tayong inaaya, in-invite natin, ayaw. Andiyan pa ba kayo? So, hindi na tayo magtataka. So, anong ginawa ni Adan? No? Nung siya kinumpronta ng Diyos, kumain ba kayo ng bungang pinagbabawal ko? Ang tinuro niya yung babae, di ba? Kasi yung babaeng binigay niyo sa akin, pinakain ako eh. Alam niyo, kung meron mang higit na merong responsibilidad at pananagutan, walang iba kundi si Adan. Amin po ba? Okay. At dahil nga doon, tila para siya ay nakompronta ng Diyos, ay itinuro niya si Eva. At nung komprontahin naman ng Diyos yung babae, ang itinuro naman ho niya yung ahas. Di ba? So, matandang kasalanan na ho yan, kasalanan ng paninisi. So, yung pag-accept ng responsibility natin, tayo mismo. Di po ba? Huwag natin i-blame sa iba. Kasi choice natin yun eh. Hikayatin man kita na uminom ka nito, tumikim ka nito, kung ayaw mo, hindi mo tatanggihan mo yun. Amin po ba? Diyan po ba kayo? Ay mga kabataan, di po ba? Alukin man tayo alukin, gaano man ang tamis ng paghahikayat sa atin na tikman. Di ba? Sasabihin, paano malalaman ang isang bagay masama o mabuti? Tikman mo. Di po ba? So, ang danger doon, di ba? Ang pag-aalipin naman, hindi naman overnight yan eh. Di ba? Nagsisimula ito saan? Sa patikim-tikim. Okay? At kapag ikay nag-enjoy, di po ba? Doon na nag-start na nahuhumaling tayo, and later on, nakagapos na tayo doon sa masamang gawain na yun. Okay? Amin po ba? Pero, ang dulo nun, wag nating sisihin yung nanghikayat sa atin. Sapagkat mismo tayo, ginusto rin natin. Nakuha niyo po? Yun yung pag-accept ng responsibilidad na iwasan na ho natin yung magturo. Totoo, talagang sa buhay natin, maraming mga BI eh. Di po ba? O yung mga bad influence. Ganyan sa mundo eh. Di po ba? Nandito tayo sa mundo. Maraming hihikayat sa atin na gawin yung mga bagay na alam natin hindi na kalooban ng Diyos. Di ba? Pero kung alam natin na tayo na kay Kristo, amin po ba? Kung talagang sumusunod tayo at nagpapasakop tayo sa kanyang kalooban, hindi tayo aayon. No? Tatanggi ho tayo. Hindi natin papatulan ang anumang bagay na alam nating hindi makalulugod sa Panginoon. Amin po ba ron, mga Kristyano? Okay? Kaya para makilala tayo yung difference sa buhay ho natin, minsan kasi hindi na makakita yung difference natin eh. Di po ba? Pag Linggo, praise the Lord tayo. Pag Lunes hanggang Sabado, praise the Lord tayo. Di po ba? Parang gano'n eh. O gano'n ho ba tayo? Dapat araw-araw
tayo po ay, amen, praise the Lord tayo. Amen po ba? So stop blaming others, no? Accept responsibility na kung tayo nagkamali, magpakumbaba tayo. Amen po ba? O kung tayo may tinuturo at sinisisi doon sa maling na hubog doon sa atin mga nakasama sa buhay, tanggapin natin yung responsibility na yun. Diba? Kaya nga sinasabi, huwag tayo maging daan ng katitisuran ng ating pong kapwa. Di po ba? Tayo ng mga Kristiyano, di ba? Huwag tayong maging daan na ikatitisod tayo ng ating kapwa sa pamagitan ng ating mga sinasabi. Di ba? Kristiyano ba yan? Nagmumura pa. Yeah. Okay, hanggang pa ho tayo. Sino rito nagmumura pa? Okay. Tayo nakakaalam noon. Di ba? Siguro lang dudupilas kung minsan. Hanggang pa ba kayo? Yung bigla lang naipit yung daliri mo sa isang ano? Minsan may isang pastor na destino doon sa isang iglesia sa malayong probinsya. No? Kailangan kumpunin yung bubong ng bahay ng simbahan. Kaya maga pa lang, no, yung kanyang unang araw doon sa church na yon ay kinumpin niya yung bubong, no? Ano niya, kasi may bata ro na doon sa ibaba na pinanonood siya. No? Kahit siya gumagawi, laging sinusundan siya ng tingin ng bata. Nagtataka siya kung bakit ganun yung reaksyon ng bata sa kanya. Pinanonood siya, siguro tiyang alam kung ano yung kanyang ginagawa. Pero kakaiba yung titig ng bata sa kanya eh. No? At nung siya'y bumaba, kinausap niya yung bata. Sabi niya, anak, bakit ba ganun na lamang ang pagkatitig mo sa akin habang ako'y gumagawa doon sa bubungan? Ang sabi ng bata, di ba kayo ang bagong pastor dito? Ako nga. Sabi niya gano'n. Kasi po, pastor, hinihintay ko pong mapukpok yung kamay nyo at titingnan ko, papakikinggan ko kung ano ilalabas sa bibig nyo. Gusto niyo makilala yung katabi niyo? Tumira kayo sa kanilang bahay, 1 linggo lang. Marami kayo matutuklasan. Andiyan pa ba tayo? Although reality naman, hindi naman tayo ganun kaganap. Ano po? At talagang minsan nadudupilas tayo. Amen po. Amen. Okay. So, accept responsibility. Amen po ba? Tayo nagkamali, lumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos naman ay sagana magpatawad ho sa atin. Amen po ba? Yan. Sinabi doon sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag daw po natin ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na tayo po'y makakaasang patatawarin po tayo ng Diyos. Okay? Kristiyano, we are not perfect, but we are just forgiven. Amen po ba? Tayo po ay sa biyaya ng Diyos na tayo lamang ay pagpapawalang sala ng Diyos sa atin ay naka-extend sa hindi lamang doon sa nakalipas nating mga ginawang mga pagkakamali at kasalanan, kundi maging sa kasalukuyan at yung mga bagay na darating pa na hindi pa nating nagagawang kasalanan, naka-extend ho yung pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Okay? Kaya nga lamang, huwag nating abusuhin itong kagandahang loob ng Diyos na ito sa atin. Okay? God is serious in dealing with us, no? Dahil ang Diyos ay seryoso siya sa pakikitungo niya sa atin. Kaya dapat din nating seryosohin ang ating pakikitungo sa Diyos. Amen po ba? Sa Diyos na banal, no? Kaya dapat magkaroon na tayo ng ganong uri ng pagkamuhi sa masama, sa kasalanan. Ganon dapat ang ating pagpapahalaga, no, sa kabanalan. Amen. Ganun kasi dati tayo ang tayo ang pinagmumulan, no? Nakahihikayat pa tayo. Pinopromote pa natin yung ating mga ginagawang mga kasalanan. Di ba? Minsan sinasabi, alam mo pare, nadali ka sa kumare kagabi. Di ba? Pinagmamalaki mo pa yun.
Okay? Indiyan pa ba tayo? So, stop blaming others, no? Accept responsibility. Indiyan pa tayo? Okay, pangalawa. O, sabi rito, huwag niyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos na kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Okay? Ito yung batas ng pag-aani. Kung ano tinanim mo, yun din ang aanihin natin. Nagtanim tayo sa mga bagay, uko sa laman, aani tayo ng kamatayan. Yung sinasabi ng Biblia. Pero kung tayo naghahasik ng mga bagay, uko sa Espiritu, aani tayo ng buhay at kapayapaan. So, gano'n lang ang difference nun eh. Di po ba? Alin ang pipiliin natin? Di ba? Gusto mo ba? Kaya nga sinasabi ni Kristo pagsikapan ninyo. Kasi nga dahil doon sa labis na karupukan ng mga tao, kahit sila yung mga alagad, followers of Christ. Kaya nga sinasabi ni Kristo, di ba? Pag sumakita ninyo na pumasok doon sa makipot na pintuan, hindi doon sa malapad ang daan, patungo sa kapahamakan, ang dulo noon ay kamatayan. Dito, kukunti lang nakasusumpong sa makipot na ito. Ngunit ang dulo naman noon ay buhay. So, dalawang landas lang ang pwede nating pagpilian, tahakin sa buhay. Amen po ba? Yung landas ba ng laman? Yung landas ng sanlibutan? O yung landas ng kaharian ng Diyos? Amen? Tayo ang pipili. It's our choice. Amen po ba? Kaya, i-accept natin yung responsibilidad na ito. Okay? Ganun lang yan. Kung ano tinanim natin, yun din ang atin natin. Amen? It's your choice. Okay? Pangalawa, stop making excuses, no? Uminto ka sa kakadahilan. Walang mangyayaring pagbabago sa iyong buhay kung ikaw ay tatamad-tamad. Sabihin natin, tamad. So, ang tamad daw ay ayaw lumabas ng bahay. Bakit? Ang idinadahilan may leon sa daan. Ito yung mga Kristiyanong ayaw ng mga challenges. Di po ba? Alam mo, ang buhay Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Hindi po kayo? Hindi puro praise the Lord lang tayo. Minsan, doon pa nga tayo mas nauhubog. No? Sapagkat tulad natin kay Kristo, kapag tayo ay naroon doon sa mga karanasan ng paghihirap, pagdurusa. Amen. Doon natin tayo lalong nagiging katulad ni Kristo. Kaya yung mga inihiling ni Paul, di po ba? Na matulad siya kay Kristo sa kanyang paghihirap, pagtitiis, at maging sa kanyang kamatayan dahil doon sa pag-asa niya, doon sa muling pagkabuhay. Okay? O stop making excuses. Gusto ba nating umunlad? Gusto ba natin mag-grow? To be like Christ? Huwag tayo magdadahilan. Hindi tayo matutulad kay Kristo kung sa ibang landas tayo tumutungo. Di po ba? Kasi doon sa malawak, malaya ang tao Gaya ang gusto ng tao Yung wala bang magbibigay ng hangganan sa kanya. Di ba? Yung bang, katulad ng mga landas natin naririnig, ayoko sa inyo, ang daming bawal. Di ba? Yan ang tao. Kaya pipili siya ng kanyang mga preacher o ng simbahan na mapapakinggan niya lamang na yung aayon lamang sa kasiyahan ng kanyang puso. Pero pagka kinokonfront na patungkol sa kanyang gawaing masama, ay yun ang ayaw ng maraming tao. Okay? At tayo po ay nagpipreach ng balanse. Ano po? Hindi lang tayo nagpipreach ng prosperity. Amin po ba? Nagpipreach din ho tayo ng pagtutuwid ng buhay. Okay po? So ayun tamad, ayaw lumabas ng bahay, dinadahilan, may leon sa daan. Di po ba? Paano siya aasenso? Paano siya lalago? Paano siya mananagana kung laging ganito ang kanyang katwiran? Ayaw niya ng mga challenges sa buhay. Okay, nagkakaintindihan ba tayo? If we accept responsibility na tayo po yung mga Kristiyano, ay gagawin natin yung higit na nararapat. Ano mang mga challenges na ito at pagsubok at mga obstacles na ito sa buhay Kristiyano ay magtutuloy-tuloy pa rin tayo. Amen? Pangalawa, letter B, believe we can change. Yan.
ito ay puno ng pag-asa na mababago pa rin tayo. Ang Diyos ay lagi hong nag-iiwan ng lugar ng pagbabago sa ating buhay. Personal Hindi natin personal ito. Believe we can change. You can change. Sabi mo nga sa katabi mo, makapagbabago ka. Magbago ka na. Okay? Ang kailangan lang natin ay manalig tayo. Huwag tayo mag-alinlangan. Diba? Kahit yung mga bagay, yung lahat daw po ng bagay magagawa natin dahil daw po sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yung sinasabi ni Paul, siya ay dating murderer. Amen. Mamamatay tao siya. No? Pero kinahabagan ho siya ng Diyos. No? Kaya ngayon siya ay naging mananampalataya, tinawag pa niya para maging apostol ni Kristo. Kaya ito na, ang dati baluktot niyang katwiran, ito na ngayon ang bagong kanyang paninindigan at katwiran. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Alam niyo, may pagbabagong kayang gawin ng tao. Kaya nga may mga nare-reforme. Pero may mga pagbabagong Diyos lamang ang makagagawa. At yun ho yung tinatawag nating transformation. Ano po? Yung reforma, skin deep lang yun. No, mababaw. Okay, although may pagbabago, pero later on, bumabalik lang din. Di ba? Ay, pinatunayan na ho natin yan eh. Di ba? Marami tayo mga sinumpaan, ipinangakong babaguhin natin. Okay, nagbabago lang tayo, mga 1 linggo, 2 linggo, o buwan. Pero later on, bumabalik din tayo sa dati. Alipin pa rin tayo ng kasalanan eh. At siya, so sino man ang makapagdidil doon, walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Okay pa? So ngayon, dapat we can do all things through Christ, no? Asahan natin na ang pagbabago na ito ng Diyos sa atin, be submissive sa kanyang kilos, gawa sa buhay natin, sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, sapagkat ang higit na nilalayo ng Diyos para po sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Make a difference in this world. Amen po ba? Be like Christ, no? So, pangatlo, letter C, clarify what we really want, no? Linawin natin kung ano ba talagang gusto natin. Gusto niyo mo bang magbago? Ay, parang ayaw niyo eh. Gusto niyo bang may mabago sa buhay natin? Okay. Dapat linawin natin. Kaya nga tayo, tingnan natin kung ano yung mga yung weaknesses natin, yung sa strength natin, tingnan natin doon kung ano yung mga bagay na dapat na mababago pa para sa atin. At lagi natin idadalangin sa Diyos na tayo'y baguhin ni Kristo. Okay po? Ayan, clarify what we really want sa buhay. Ayon kay Job 34 verse 3 to 4, sabi rito, tulad ng masarap na pagkain inyong natikman, salita ng karunungan, naway inyong pakinggan, ating ang talakayin itong usapin, kung ano ang tama ay ating alamin. Glory be to God. Kaya nga, napakahalaga ng paghihingi natin ng karunungan sa Diyos, di po ba? Kaya sinasabi ni Santiago, no, kung kulang ang sino man, humingi siya ng karunungan mula sa Diyos. At ang Diyos ay saganang magkaloob. Okay? Minsan may mga problema tayo, pagsubok na hindi natin maunawaan. Tayo na may sumusunod sa Diyos. Di ba? So ilingin natin sa Diyos na ipaunawa sa atin bakit tayo pinaraan ng Diyos doon sa sitwasyon na yon na hindi natin mawari. Di po ba? Nagkaroon tayo ng tanong, bakit nangyari sa akin ito, Panginoon? Okay? Amen. So, hindi naman lahat ng masamang pangyayari dahil sa ating mga maling desisyon. Dahil sa ating mga maling pagpili. Di ba? Ayaw mo na sa asawa mo, gusto mong hiwalayan, pero pinili mo yun. Kung papakasal kayo, kasal kayo, pinili mo. Nag-I do pa kayo. I do. Pero paglipas ng ilang panahon, yung asawa ay naging sawa na. O paglipas pa ng panahon, awa.
Ah, okay. Okay. Okay? Amen. So, linawin natin kung ano yung gusto talaga natin. Ayaw kasi ng Diyos nung yung bang pabago-bago tayo ng isip, hindi natin mawari. Kahit tayo lang, di ba? Pagka may mga taong ganun lumalapit sa atin hindi natin maintindihan kung ano talaga ang gusto. Di ba? Parang minsan naiinis tayo Di ba? Ano ba talaga gusto mo? Di ba? So, clarify what we really want. Amen po ba? Sa taong ito, ilinawin natin ano ang gusto mo mangyari ngayon sa taong 2026. Okay? O, iwan natin yung tanong na yon sa bawat isa sa atin. O ano ba mga pangarap natin, layunin natin para sa taong ito, linawin natin. Okay po? So tayo, maasa tayo sa taong ito na tayo malilipat doon sa ating bagong iglesia. Amen. Purihin ng Panginoon. Diba? So tayo rin sa ating buhay paglilingkod, linawin natin kung saan ministry tayo dapat. Okay? Baka ano lang tayo, palapalagay lang tayo. Gusto lang natin magpastor pero hindi ka naman tinawag ng Diyos. Di ba? Diyan po tayo. O, linawin natin. Mismo, hilingin natin sa Diyos na linawin ito sa atin. Di po? Define what is good. Hindi lang yung alam mo kung tama, kung ano yung mabuti. Okay? Kaya nga si Paul, sabi niya rito sa Philippians chapter 3 verse 10, ang tangi daw po niyang hangarin, yung goal niya, ay ngayon, sa kasalukuyan, ay lubusang, makilala si Kristo. Amen. Nawa, yan ang ating pangunahin, sa ating divine beginning, sa ating banal na pagsisimula, ng ating mga hangarin sa taong ito, ay yung makilala natin si Kristo. Amen. So, maging prioridad natin itong layunin ito, na makilala natin si Kristo. Ano pa sabi ni Paul? Maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. That same power of the resurrection na na-impart ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga disciples, and the same power of the resurrection ang siyang ini-impart ng Diyos sa atin. Simula nung tayo sumampalataya sa Kanya. Amen. So, alin mo yun? Gamitin natin yung kapangyarihan na yun. Di ba? Nataasan ko kayo, binibigyan ko kayo ng otoridad na yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Di ba? Magpagaling sa mga karamdaman ang imapatungan ng inyong mga kamay. That same power na pinagkaloob ng Diyos sa atin nung tayo po'y sumampalataya kay Kristo. Amen. Ano pa? Makibahagi sa kanyang mga paghihirap. O kaya somehow, tayong sinasabi ni Kristo, di po ba? Sa sanlibutan ito, daranas tayo ng mga kapigatian because we are a part of Christ. Kaya nga tayo, dumaraan tayo sa mga panunuya, pag-uusig, di po ba? Tila para tayo bilang mga Kristiyano, yung ating mga karapatan, parang may dumarating pagkakataon, hindi natin nagagamit dahil sa panunuya o pagsisikil ng tao sa atin, ng sanlibutan. Okay? That's part ng atin pakikiisa kay Kristo sa paghihirap na kanya pong naranasan nung siya po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa. Okay? So, we experience betrayal. Di po ba? Minsan, tayo rin ay nakaka-experience nito na tayo pagkaila na hindi tayo kilala. Di po ba? O somehow yung mga ganung mga bagay na dahil nga tayo out of this world, di po ba? Nabubuhay tayo sa isang kaharian na hindi dito sa kaharian sa sanlibutan. Amen. At ang kaharian yun, laging salungat doon sa kaharian ng Diyos. Maranasan at makibahagi sa kanyang paghihirap at maging tulad niya sa kanyang kamatayan. Si Paul ay pinugutan ng ulo, dahil kay Kristo, sa kanyang pananampalataya kay Kristo, siya po ay nakaranas ng itong martyrs death na maituturing natin na siya ayon sa tradisyon, pinugutan ng ulo, ito pong si Apostol Pablo. So, kahit din lang sa mga kanyang mga alagad, ayon din sa kasaysayan,
ay dumanas ng mga paghihirap. At yun din naman ang sinabi ni Kristo, no, nung siya ay kasama pa nila, na kayo ay lilitisin, haharap kayo sa mga gobernador, sa hukuman, no? Lalo na sa Sanhedrin, naranasan, experience nila yun eh. Di ba? Kaya kayo ay talagang papatayin. Alam na nila yun eh. So, kahit si Paul, nasabi niya rin ito, kung ako may nabubuhay ako para sa Panginoon. At kung ako may namamatay ako para sa Panginoon. Amen! So, dapat gayon din ang ating mentality, no? Ang kaisipan natin, maging katulad ng kaisipan ni Kristo. Okay? At maging si Paul, sabi niya rito, maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Okay? Dumating ba ang pagkakataon, papipiliin tayo, yung ating pananampalataya kay Kristo, o papatayin, pupugutan ng ulo yung ating asawa? Sino pipiliin natin? Well, pastor, madaling sabihin, no? Pero pagka ikaw yung nandoon na, nako po, abay, napakahirap nun. Amen. Amen. So, define what is good. Magtatalaga lang tayo ng buhay natin sa Panginoon. Lubos-lubosin na ho natin. Amen po ba? Dahil dito, sa pag-asa na ito. Sabi, huwag niyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan, pero hindi kaya magbulit ng kaluluwa sa impyerno. Ang higit daw po natin katakutan ay yung kayang pumatay ng katawan at kaya magbulit ng kaluluwa sa impyerno. Walang iba kundi ang Diyos. Okay? Amen. Hindi pa nga dumataan tayo sa pagdanak ng dugo, ang ating mga pagtitiis laban sa sa ating pagiging Kristiyano. Di po ba? Tayo may malayang karapatan dito sa bayang ito natin. Meron tayong freedom of speech. Meron tayong freedom of religion. Kaya malaya tayo. Hindi katulad sa ibang bansa. No? Tulad naman nangyari sa Nigeria, na yung mga Kristiyano roon, yung mga manggagawa ay pinapatay ng mga terorista roon. Okay? At nangyayari hindi ho yan. Kahit sa mga komunista na may mga nagsasuffer ng kamatayan ng mga Kristiyano doon sa mga bansa pong ito. Okay? Amen? O kung dumating man ito ay nawa ay manatili tayong nagtatapat sa ating pananampalataya. Okay, define what is good. Amen? Okay, choosing what is right. Pangatlo, and necessary. Sabi, mayroon naman nagsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Tama po ba yun? Totoo yan. Ngunit, hindi lahat na ito ay nakabubuti. Okay? So, ang konsepto nito, yung teksto nito, ay patungkol doon sa pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan. Pwede bang kainin ito ng mga Kristiyano? Okay? Kung itong mga pagkain ito, inihandog sa Diyos-Diyosan ng mga pagano? Okay? So, malayang gawin. Di ba? Ang anumang bagay. Pero, kung may nakakakita at natitisod sa ating ginagawang yon, wag tayong kumain. Bawa, si pastor, inibitahan tayo sa isang piyesta ng kanilang patron. Di po ba? Dati, kami, namimesta pa kami sa Tampanit eh. Naalala ko po yun eh. Okay po, masama ba yun na maimbitahan tayo, kumain tayo? Sabi nga, malaya tayong gawin, ano naman bagay. Pero hindi lahat ay nakabubuti. Kung meron nakakita sa atin, oy, pastor, kumakain. Kung may bumabagabag sa budi ng ating kapwa, wag ang ating sariling budi lamang, bagamat malaya tayong gawin. No? Wala namang umuusig sa ating budi na masama yung bagay na yon. Okay po? Dahil lahat ng mga pampagkain ay nililinis sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? Hinandog man sa Diyos-Diyosan yan o hindi? Amen po ba ron? Pero yung question na yon, di po ba? Na wag lamang yung sariling kapakanan ang atin hong pahalagahan. Kundi yung budhi ng ating kapwa. Di, marapat na lamang, sabi nga ni Pablo, wag na lang kumain. Amen. Wag na lang kumain. Pero malaya akong gumawa ng anumang bagay, ngunit hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. So wag lang ating sariling kapakanan lamang ang ating pong pakaisipin, kundi yung kapakanan ng ating pong kapwa.
Yan po ba tayo? Glory be to God. So, choosing what is right and necessary. Okay? Wala namang sinasabi naman ng Biblia. Lahat ng pagkain ay maaari po nating kainin kung ito ay ating pinagpasalamat, no? At nililinis ito ng Diyos. Amen po ba? Okay? Hindi rin yung pumapasok sa bibig, at tumutuloy sa tiyan, tapos ay dinudumi, ang nagpaparumi sa isang tao. Kundi yung mula sa puso, lumalabas sa kanyang bibig, ang nagpaparumi sa kanya. Andiyan po tayo? Siguro naintindihan naman natin yon. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Di po ba? Mula roon sa ikibuturan ng puso ng tao, lumalabas ito sa bibig. Kaya kung mabuti ang puso ng tao, mabuti rin ang lalabas sa kanyang mga bibig. Sa kanyang bibig. Tama? Tama. Pero kung masama ang nasa puso ng tao, masama rin ang lalabas sa kanyang bibig, sa kanyang ugali, sa kanyang mga pagkilos. Okay po? So, ang punto na ito, what is right, no? Yung tama at nararapat na gawin, umiwas kung ito ay hindi nakakabuti. Amin po ba? Do it. Kung nakakabuti naman ito, bakit hindi? Kung naunawaan naman ito ng iba. As long as wala tayong ganong pagkakasalang ginagawa, unang-una sa Diyos. Okay? Next, sabi roon. Diyan po ba kayo? Pang-apat, letter D, don't wait to begin. Huwag ka na maghintay para magsimula. Yan tayo magalingin tao Di po ba? Okay, sabi rito, sa mga chapter 11, verse 4, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi. Hahayo ba tayo? Umuulan Minsan ganyan no? Pupunta kaya ako sa church, umuulan At nag-aalala sa patak ng ulan ay hindi makapag-aani. Okay? Amin po ba ron? So anong implikasyon na ito sa atin? No, minsan mahilig tayong mag-procrastinate, di po ba? Kaya nga, don't procrastinate. Huwag tayong mag-procrastinate. Hindi bang, yung magagawa mo ngayon, ipagpapaliban mo muna. Yun yung Kaya madalas na tayo na meron na tayo dapat na accomplish na tapos, dahil mahilig nga tayong mag-procrastinate, saka na lang. Di po ba? Sino yun dito? Ganun ang attitude niya. Saka na lang. Yan. Mahilig tayo ng saka na lang. Okay? Lalo na kung yan ay may kinalaman sa relasyon natin sa Diyos. Ay, saka na lang, bata pa naman ako. Napakabata pa para ako'y maglingkod sa Diyos. Di ba? Napaka-busy ko pa para ako'y maglingkod sa Diyos. Saka na lang. Okay? Minsan, yung sakala na lang yun ay hindi na darating dahil namatay na tayo. Totoo, hindi? Totoo. Hindi mo na nagawa hindi natin nagawa dahil namatay na tayo. Naalala ko yung isang babae na sabi niya, pagtungtong niya ng 60, retirement na niya, ang dami niyang plano na mag-abroad siya, mamamasyal siya, mag-around the world siya. Sabi niya gano'n. No, alam niyo, hindi niya narating yung 60 years old niya. Kasi namatay siya ng 50 years old. Okay? Nandiyan pa tayo? Isang tao ganyan, maraming mga pangarap sa buhay, mga hangaring na kapag hindi rin natin to inalign sa layunin at purpose ng Diyos sa ating buhay, ay mawawala ng kabuluhan ang ating anuang pagpupursige natin, pagsisikap natin sa anumang layunin natin dito sa lupa. Naniniwala po ba tayo ron? Kaya habang binibigyan tayo ng opportunity ng Diyos, amen po ba? Na makapag-serve, amen po ba? Don't procrastinate. Saka na ako maglilingkod kay Lord. Di po ba? Take a step. No? Umakbang ka.
Hello? Sabi ko nga rin sa isang kapatid, ikaw lang naman ang hinihintay ng Diyos. Sumakbang ka kung anong gusto mong gawin para sa ating church. Di po ba? Tayo naman, malaya tayong ano rito. Binibigyan naman tayong laya ni pastor para gumawa. Amen po ba? Angat nga lamang na mahalaga rin yun na nagkagaano tayo para kung saan tayo nilalagay ni pastor, mag-ano tayo kasi angkop ka ron, magiging epektibo ka ron. Okay po? Hello, dyan po tayo. Huwag tayong, minsan tayo, pihikan namimili tayo ng uri ng paglilingkod na gusto natin gawin. So somehow nakakabuti yun kasi makita natin yung lugar at kung saan tayo epektibong magagamit ng Diyos. Pero minsan, yung ayaw mong gawin, doon ka pala gagamitin ng Diyos. Totoo yun Ayaw mong pastor? Gusto ng Diyos magpastor ka. Hindi mo yung natanggap, yung God's best mo dahil tumanggi-tanggi ka ng tanggi. Andiyan po ba tayo? Saka na lang. Bata pa naman tayo. Di ba? Saka na tayo maglilingkod. Paano matitiyak na yung saka na lang na yun ay darating sa'yo? Okay? Take a step. Okay po? Naalala niyo yung alibugang anak, di po ba? Matapos siya mapagtanto na yung kanyang ginawang mga pagkakasala sa kanyang ama, di po ba? Nilustay niya, no? He's a wasteful man, di po ba? Siya maaksayang tao. Okay? Ginubos niya yung kanyang namana sa iba't ibang uri ng bisyo. Okay? Pero napagtanto niya, no? Nung siya po ay nandoon na sa pinaka-lowest point ng buhay niya. Sabi, yung sa bahay ng aking ama, ay may mga alila, kumakain ng labis pa. Samantalang kinakain ko rito, mga tira-tira ng mga pagkain baboy. At ako'y namamatay sa gutom dito. To the point na nagkaroon siya doon sa punto ng realization sa kanyang kalagayan. Ano sabi niya? Babalik ako sa kanya. Amen po ba? Mahalaga yun. No? Sabi niya, nagdeclare siya, babalik ako sa kanya, sasabihin ko, Ama, hindi na ako karapat-dapat, natawagin yung anak, ibilang na lamang po ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. So, nag-step up siya. Amen po ba? Hindi niya pinagpaliban. Saka na lang. Kakaya Okay? Nag-step up siya at bumalik siya sa kanyang ama. Amen po? Ganun dapat tayo. Huwag mo nang hintayin na magumon ka pa, lalo sa kinasadlakan mo, no? Kung ito ang hinihingi ng Diyos sa atin, na magbalik loob tayo sa Kanya. Amen? Kung nais natin ng lubusang pagbabago na gagawin ng Diyos sa buhay natin, mag-step up tayo towards humility. Di po ba? Kaya kung sakaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang aking muka, talikdan ang kanyang mga kasalanan, then I will hear from heaven. Amen? Yan ang nais ng Diyos sa atin. Step up. Sige po. Okay, take the example of the model of Jesus, no? Na makikita natin dito sa Luke chapter 2, verse 52. Sabi niya, patuloy daw po na lumaki si Jesus saan? Sa pangangatawan. Saan pa? Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at in favor with man. No? Sabi riyan, diyan po kayo. Okay, take the example and model of Jesus. Sabi rito, when it comes doon sa kanyang mental, siya raw po ay lumago sa karunungan. Gayun din sa physical. Naging siya'y maging malusog. Naingatan niyo yung kanyang katawan hanggang sa ialay niya ito doon sa krus para ialay. Amen. And he found favor with God, di po ba? Especially sa spiritual na aspeto ng kanyang buhay, ay siya ay nakasumpong ng pabor ng kanyang ama sa langit. So, amen po ba? So, hindi tayo mga men pleaser. Amen po ba? So, dapat ito ang ating, yung favor ng Diyos ay ating laging matanggap. Kaya, mamuhay tayo ng seryoso, mga kapatid. Amen. Mamuhay tayo ng may matatalino. Hindi tulad ng mga mangman
Mag-iba na tayo, magbago na tayo ng ating mga kaisipan para mabatid natin ang kalooban ng Diyos kung ano yung ganap, banal, approved sa Diyos. Yon ang ating gawin. Para masumpungan natin itong pabor ng Diyos sa atin. And then, man's faith po, napakalaga ng ating social life. Di po ba yung ating mga patotoo? Si Jesus ay naging mabuting patotoo sa kanyang mga kababayan. Pinatunayan ito ng kanyang sinless life ni Christ. Isa sa mahalagang doctrine of Christ ay yung kanyang sinless life. Okay? Kaya anong resulta nito? Yung pabor, hindi lamang ng Diyos ang kanyang tinanggap, kundi yung pabor ng mga tao. Tayo po ba? Tanong mo nga sa katabi mo, kinagigiliwan ka ba ng kapitbahay mo? Dahil sa ikaw ay Kristiyano? O ikaw ay kinamumuhian? Amen. Nandiyan pa ba tayo? So, make a difference in this world. Amen po ba? Yan. So, yun nating maging goal. Make a difference in this world. Be like Christ. Okay? For us, na tayo'y kay Kristo, na tayo'y bagong kanyang nilalang. Okay? Meron ho tayong natutunan? Yeah, praise God. So, yan ho ang mahalaga. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Salamat sa dulot nitong biyaya sa amin sa umaga pong ito. At salamat din, Panginoon. Maaring may mga ilang bagay na itinuwid mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil naniniwala kaming dinidisiplina ng mapagmahal na Ama ang kanyang mga anak, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, na handa po kami, Panginoon, na matuwid, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kung ano mga bagay na ito, Panginoon, na yung idinidil sa aming personal, Panginoon, humingi po kami ng tawad, Panginoon. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, minsan pa, Panginoon, ay linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naging pagkukulang, kasalanan po sa Panginoon. Kung kami man, nasira ang aming mga patotoo, Panginoon, dahil sa kasalanang nagawa po namin, Panginoon, O Diyos, naniniwala kami na hingit ang iyong pangalan ang nasira po sa aming buhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, humingi po kami ng tawad, Panginoon, kung kami man ay bumagsak sa pagkakasala, Panginoon, at ito ho ay nakaapekto, Panginoon, sa mga taong nakapaligid po sa amin, Panginoon. Kami man ay hinging dahilan ng kanilang katitisuran dahil sa amin ng mga nagawang pagkakamali, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Alam po namin, higit po kami nagkamali at nagkasala po sa iyo, Panginoon. At tulungan mo rin po kami na magkaroon kami ng pagbabagong pasimulang muli, Panginoon, sapagkat alam namin, kayo para ang Diyos pa rin ang siyang na nagbibigay sa amin ng opportunity para bumangon at manauli, Panginoon, ang aming mabuti at magandang patotoo, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo kami sa iyong tulong habang, Panginoon, ay magkaroon kami ng isang maliwanag at nabiyayang patotoo, Panginoon, upang ito ay magsilbing kaluguran sa iyo, Panginoon. Sapagkat gaya ng sinabi, kami ay yung munting ilawan sa sanlibutan ito, Panginoon. Kaya wala pong naglalagay ng ilawan, Panginoon, kundi doon sa tamang lugar, Panginoon. Kaya naman, Lord, tulungan mo kami na minsan pang muli magningning ang aming mga patotoo, Panginoon, isang buhay na patotoo na yung binago at patuloy na binabago, Panginoon, para kay Kristo, Panginoon. Salamat po, aming Ama. At sa oras na ito, ikaw, kaibigan, kung di mo tiyak ang iyong patutunguhan, kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay, di mo alam kung saan katutungo. Ito ay isang magandang pagkakataon para matanggap mo ang biyaya ng pagliligtas ni Kristo. Siya'y namatay sa ating lahat kapag tayo nagkasala. Subalit, dahil sa kanyang biyaya habag na ito, tayo'y kinayang pinawalang sala at binibigyan niya tayo ng pag-asa sa buhay na wala hanggan. Kung yan ang nais mo, kaibigan, kaya idalangin mo ang panalangin ito, nawa ay manggaling sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Nagkasala po ako sa iyo, Panginoon.
humihingi po ako ng tawad, Panginoon. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang aking mga kasalanan ay mabayaran. Gayon din, Panginoon, ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, aking pong isinusuko ang buhay ko pong ito sa iyo po lamang, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Panginoon, pagpalain mo ang the rest ng aming pong fellowship na ito, and we bring you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.